Espesyal po ang araw na ito para sa kalalakihan, partikular na po ang mga tatay. Ipinagdiriwang po kasi natin ngayon ang Father's Day sa buong mundo. Bilang alay po sa mga ama ng tahanan, pag-uusapan po natin ang prostate cancer o cancer sa prostata. Magandang umaga mga kapamilya sa Luzon. Maayong buntag sa inyo po dyan sa Visayas at Mindanao. Aloha sa mga kababayan natin sa Hawaii at good morning po sa inyo dyan sa Hong Kong, Australia, Japan, America, Europa at Middle East. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang Salamat Doc, ang programang kaagapay nyo sa mabuting kalusugan. Salamat Dok sa inyo, salamat sa pagtulong nyo. Pag-aalaga ay tapat at totoo. Maayos na kalusugan, buong hangat kanino man. Sa bawat Pilipino'y kayo ang takbuhan. Salamat Dok! Salamat Dok! Salamat Dok! Ang prostate o prostata ay isang mahalagang bahagi na tanging matatagpuan sa loob ng katawan ng mga lalaki. Ang hugis at laki nito ay katulad ng walnut na nakapalibot sa daanan ng ihi. Ito ay gumagawa ng likido na kasama ng similya. Kapag ang mga lalaki ay nasa edad 40 pataas, dapat na silang sumailalim sa digital rectal exam, prostatic specific antigens o PSA, at prostate biopsy taon-taon para maiwasan ang paglaki ng kanilang prostata. Sa ganitong paraan din, posibleng maagapan ang prostate cancer habang ito ay nagsisimula pa lang. Sa pag-aaral ng Philippine Facts and Estimates noong 2005, umabot sa mahigit 4,200 ang kaso ng mga pasyenteng may prostate cancer. Mahigit 2,000 naman ang namamatay sa sakit na ito. Para maiwasan ang sakit na prostate cancer, dapat pahalagahan din ng mga kalalakihan ang kanilang kalusugan at diet. Mainam na kumain ng soya, tofu, broccoli, kamatis, mushroom at green tea. Magpakonsulta sa doktor kapag nasa edad 40 pataas at sumailalim sa iba't ibang klase ng examination upang cancer sa prostata ay hindi mapabayaan at lumala.